Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-ingat ka, Monique. Napaigtad siya. Kagiyat na napalis ang katahimikang ninanamnam niya nang may magsalita malapit sa kanya. Hindi na niya kailangan lingunin ang pinagmula ng tinig para makita kung sino ang may-ari niyon. Nasa balkonahe siya ng beach house na mga sandaling iyon. Kanina pa tahimik ang kabahayan at ipinapalagay niya na tulog na mga kasama niya. Pero siya ay hindi dalawin ng antok. Sa kabila ng pagod na dulot ng halos maghapong pamamasyal at paglulunoy sa dagat, ay gising na gising pa rin ang diwa niya. Napahalokip-kip siya nang may marinig niya ang boses ni Clyde. Bigla siya nakadama ng panlalamig. I mean it, giit nito. Ngayon, ay nakatayo na ito mismo sa likuran niya. Siam is not the type. Who would take a girl like me seriously? Don't worry, I'm aware of that. Sabad niya ang humarap dito. He is not the type to take any woman seriously. It takes one to know one. Hindi niya napigilang sambitin. Mukhang nasaktan ito. Huminga ito ng malalim. Nakonsensya naman siya. Dapat siguro ay pasalamatan niya ito at kahit paano ay nagpapakita ito ng malasakit sa kanya. Hindi ganoon na inaawi pa niya ito. It was just that she was pissed off by the fact that he seemed to think Ira was more capable of taking care of herself than she was. Na para bang mas mahusay ang pinsan niya na sakyan ng trip ng mga lalaki kaysa sa kanya. Kung sa bagay, ay totoo iyon. Pero ayaw niya ipinagdidiinan pa iyon sa kanya. I'm sorry, Anya. Nagtama ang mga mata nila. May naaaninag siyang hinampo sa mga mata nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Biglang bumaling ito, dahilan para mapadaite sa mga labi nito ang sentro ng kanyang palad. It surprised her when such a simple gesture managed to take her whole body tingle. Napasinghap siya, hindi ito huminto sa paghalik sa kanyang palad. He moved his lips towards her wrist, down to her arm, her shoulder, up to her neck. As it was, she had all the time in the world to tell him to stop or to move away. Pero isa man sa dalawang opsyon na iyon ay wala siyang pinili. Sa halip ay para siyang estatwa na nanatili sa kinatatayuan niya. Pero hindi katulad sa isang estatwa ang pakiramdam niya. A statue couldn't feel anything, could it? Samantalang siya ay para naging sobrang sensitibong kanyang mga nerve endings. Bawat himaymay ng balat na masayara ng halik ni Clyde ay tila nakaambang magliyab. Her whole body seemed to tighten into a coil that was threatening to snap in just a few more seconds. His hand caressed her cheek and then his lips were on hers. Parang iyon ang isang bagay na pinakahihintay niya. Na mangyari iyon ay may kumalat na hindi mailarawang damdamin sa buong pagkatao niya. He kissed her so gently, hesitantly, as though he was not sure himself of what he was doing. Pero sa bawat paglipas ng mga sandali, ay nagkakaroon ng puwersa at diin ang pagsiil nito ng halik sa kanya. Napakapit siya sa mga balikat nito. Inayos naman nito ang pagkakaharap niya rito at saka nito sinaklot ang kanyang balakang. He pulled herself against him and she couldn't help but gasp when something hard poked on her stomach. Dapat siguro siyang mailang o matakot dahil alam niya kung ano yung pinahihiwatig na nadama niya matigas na bagay na iyon, pero ibang nararamdaman niya. A rush of warmth and a tingling surge of electricity filled her being. Bumilis ang paghinga niya, pati ng tibok ng puso niya. Naiwala mo naman ba ang utak mo, Monique? Parang nagar na nanay ang tinig na tumagos sa isip niya. Dahilan para paigtad na lumayo siya kay Clyde. Her lips throbbed and she was filled with this great desire to rush back to his arms. Parang ganoon na lang kasidhi ang kagustuhan niyang madama ulit na hinahalikan siya nito. Subukan mo lang. Sabi na naman ng boses na iyon sa kanyang isip. How dare you? Angil niya kay Clyde. Binalaan mo ko kay Siam pagkatapos. I'm not like him. Putol nito sa pagsasalita niya. Ah, talaga lang ha? Hayan nga't hindi ka pa makontento kay Ira. Balak mo pa yatang
I didn't plan anything. Pakli nito. Tinitigan niya ito. Parang ang nahihilo ito. Tila katulad niya ito na nawiwindang sa naging takbo ng mga pangyayari. Pero malay ba niya kung imahinasyon lang niya iyon o kaya kung pang famous lang ang kalibre nito pagdating sa pag-arte. Matutulog na ako. Umakma siyang iiwan nito pero sinaklot nito ang braso niya bago pa man niya itutuloy yung matalikdan. I didn't plan on kissing you, but I don't regret doing it. Hello? Di ba dapat sinasampal mo na siya? Anong isip niya? Yoo-hoo, Miss Statue, move that hand. Come on, you can do it. Pero hindi man lang umangat ang braso niya. Her lips still throbbed with this kiss and her whole being still tingled because of the kiss they shared. Parang sobrang kaipokritaan na kung sasampalin niya ito at magkukunwari siya na eskandalo siya sa sinabi nito. Good night, Aniya. Sa pagkakataong iyon, na humakbang siya palayo, ay pinakawala na siya nito. Ganoon na lamang ang pagtahip ng kanyang dibdib na nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Hindi niya pinansin ang magkahalong damdaming umaalipin sa kanya ng mga sandaling iyon. Humiga siya sa kama at nagtalokbong ng kumot. Pumikit siya at kahit napakahirap gawin, ay pinilit niya pananatiling blanko ang kanyang isip. Kahit paano ay nagpapasalamat si Monique sa presensya ni Siam. Bukod sa hindi na siya masyado na out of place, ay mukhang dahil sa lalaki ay napapansin na siya ni Clyde. What was it with men anyway? Bakit kapag may natutungang kompetensya ang mga ito, ay saka mas nahihimok ang mga ito? At ang kapal din naman ni Clyde kung tutuusin. Makikipagkompetensya pa ito kay Xander para sa atensyon niya gayong inaatupag na nito sa Ira. Baka kasi dahil alam nito na may nobyo na ang pinsan niya, o baka misira lang talagang tuktok nito. Whatever the reason, she welcomed Siam's company. Hindi na nito inulit ang ginawa nito noon. Ilang ulit pa itong humingi ng dispensa sa kanya tungkol sa pangyayaring iyon. So they became a foursome and it seemed to work wonders for her campaign to divert Clyde's attention away from Ira. Mabuti na nga lang sa Siam ay tila hindi interesado sa pinsan niya. Nagulat pa nga siya dahil may lalaki rin palang hindi napupukaw ang interes kay Ira. It amazed her even more that the guy was interested in her. Hindi siyang klase ng babae na paaasahin nito. Kaya sa simula pa lang ay nilinaw niya rito na hindi siya naghahanap ng makakarelasyon. I mean it, hindi ko sinasabi ito para magpakipat lang. Mariing sabi niya rito. If that's the case, i-enjoy na lang natin ang pagkakasama natin rito. No strings attached. Dahil doon, kaya wala siya nakitang rason para tanggihan pa ito. Hindi naman na sila nagkaroon ng pagkakataon ni Clyde na pag-usapan ng tungkol sa mga halik na pinagsaluhan nila. Sa palagay niya, ay iniisip nito na wala silang dapat pag-usapan pa tungkol doon. Umakto na lang siya na parang wala nangyari sa kanila. Clyde acted the same way. Nagpasalamat siya at namili siya ng mga bagong damit. Malamang kaya naakit sa kanya si Siam ay dahil sa mga get-up niya. With the way she dressed and the way she looked before, she doubted if he would have given her a second chance. Baka nga kahit first glance ay hindi siya pag-aaksaya ang pag-ukulan nito. Having a guy like Siam show interest in her was a boost to her ego. At dahil sa pag-angat ng kumpiyansa niya ay nagkaroon siya ng karagdagang armas na magagamit sa kanyang misyon. She was wearing a loose dress that day. Mainit kasi ang panahon kaya ayaw niya magsuot ng mga damit na masyadong dumidikit sa katawan. Inililipad-lipad ng hangin ang bestida niya habang naglalakad siya sa aplaya. Nagsisimula pa lang sumikat ang araw kaya hindi pa mainit ang sikat niyon. Kagaya nung unang beses na namasyal siya sa baybayin, natanaw niya si Clyde na nakatunghay sa karagatan. Nag-atubili siya kung lalapitan niya ito o mag-iiba siya ng direksyon. And once more, it was too late to turn back because he happened to glance her way. Sa pagkakataong iyon, ay inilahad dito sa kanyang isang kamay nito. Like a moth drawn to the flame, she found herself moving towards him. Huminto siya ilang hakbang mula sa kinatatayuan nito. Inabot nitong kamay niya at hinila siya palapit. Tulog pa sa Siam. Saad nito. I think so. Aniya bagaman mukhang hindi naman siya tinatanong nito. He gets up late. Mabuti naman. I can have you to myself. Napaatras siya. Gusto rin niya ang pangyayaring iyon pero kinakabahan din siya. Si Ira ay malamang na naghihilik pa rin. Come. Nagsimula ito maglakad. Dahil hawak nito ang kamay niya at ayaw niyang bawiin iyon ay sumabay siya dito. Masarap ang pakiramdam na naglalakad sila na magkadaop ang kanilang mga kamay.
Walking with him like that, she could almost pretend they were lovers. Nang malayo na sila sa beach house, ay huminto sila at pinihit siya nito paharap dito. He cupped her chin and tilted her face up to him. I warned you about Siam. Saad nito. You should have warned me about you. Para mas delikado ka pa kasi sa kanya. Sabi niya. I'm not. I swear. Inilapit ito sa mukha nito. We used to be friends. Wika niya. Dapat siguro siya umatras pero hindi niya ginawa. We still are, aren't we? Ewan ko. Okay, maybe not anymore because I want to be more than that. Ha? Anong ibig mong sabihin? May ideya siya sa sinasabi nito pero ayaw niyang tumulong sa konklusyong iyon. Baka mali siya ng inaakala. I don't want us to be just friends. Ani mo bilang pahiwatay ng gusto nito maging ugnayan nila ay hinalikan nito ang kanyang mga labi. Nagiging pamilyar na sa kanya ang damdaming idinudulot ng pag-angkin nito sa mga labi niya. It was a sweet, thrilling, exciting, and a bit scary sensation all rolled into one. Para siya nauubusan ng hininga at napakabilis ang tibok ng puso niya. Para siyang nilalamig na naiinitan na hindi niya maipaliwanag ng maayos. He threaded his fingers through her hair, studying her for a deeper kiss. Wala ni kaunting pag-aalinlangang pinahintulutan niya manghimasok ito sa loob ng kanyang bibig. Bawat pagkilos nito sa kaibuturan niyon ay nagpapatayo yata sa lahat ng balahibo ng kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ang pagkawala ng mahinang ungol. He groaned too. It was a groan that spoke of passion, barely leashed. Following that, he kissed her even more deeply. Napakapusok ng halik na pinagsaluhan nila pero parang kulang pa rin iyon sa kanya. She wanted to get so much closer to Clyde, so close that even air could pass between them. She wanted to be wrapped so tightly in his arms, she could hardly breathe. Tila, nahuhulaan din ito ang mga ninanais niya. Lalo naging maigting ang pagsimsim nito sa kanyang mga labi. Humigpit pa ng husto ang pagkakahawak nito sa kanyang baywang. Umihip ang hangin, humampas ang alon sa dalampasikan, pero hindi na niya iyon pinansin. Paano'y nakatuon ang buong pansin niya sa damdamin naghuhumiyaw sa kanyang puso. It seemed that unthinkable had happened. She had fallen completely for Clyde. Ang ideyang iyon ang nagtulak sa kanya para lumayo dito. What? Why? Nalilitong tanong nito. Wala. Nalilito ring sagot niya. What's wrong? Nagtangka itong kabigin ulit siya palapit dito. Everything. Gusto sana niyang isigaw ito roon. Umiiling siya habang umatras palayo rito. Nang makailang hakbang siya, ay nagtatakbo siya pabalik sa beach house. She should be happy. Kung tutuusin, ang mga nangyayari ay nagpapahiwatig ng unti-unting pagkakaroon ng resulta ng mga ginagawa niya. Nakukuha na niya ang pansin ni Clyde. Hayun nga, at kung halikan siya nito ay parang ayaw na siyang pakawalan nito. And he said something about feeling something for her. Pero paano niya magagawang matuwa kung ganoon na may miligro namang madamay ang puso niya? Dahil abala siya sa pag-iisip, ay hindi niya napansin si Siam. Muntik na siya mabangga rito. Wow, where's the fire? Nakangiting tanong nito. Sinaklot siya nito sa magkabilang braso para tulungan siya makabawi ng kanyang balanse. Aha, nag-awal yata ang isip niya kaya wala siya magamit sa pagproproseso ng mga impormasyon. Masyado ka nagmamadali. May sunog ba? Wala. Actually, kailangan ko na mag-CR. Sinundan niya iyon ng pagtawa para hindi siya seryosuhin ito. That figures. Nakisakay naman ito sa pagbibiro niya. Noon niya nawari na hindi pa pala nito binibitawan ng magkabilang balikat niya. Kaya nga pakawalan mo na ako at baka dito pa ako magkalat. Ikaw rin, magpupunas ka. Ang lakas ng tawa nito. You are really funny, you know that? That's one thing I really like in woman. I think I already mentioned that. Clown pala gusto mo. If she's as lovely and as delightful a companion as you are, I don't care if she's a clown or not. Nagkakabuluhan na, anang isip niya. Nawari din niya na wala dapat siyang ipangamba pagdating kay Siam. Paano yung walang epekto sa kanya mga sinasabi nito? Kahit ang pagkakalapit nila ay walang talab sa kanya. Hindi kagaya kapag si Clyde ay nakakalapit niya. He was staring at her. Umakma siyang lalayo na. Ahem. Ang peking pagtikim ni Clyde ang napaigtad sa kanila ni Siam. Nilingon nila ito. Parang konsumidong-konsumido ito. Excuse me. Anito, saka sila nilagpasan. What's with him? Ani Siam. Ngumiti ito na mapansin yata nito nakahawak pa rin ito sa balikat niya.
Oh, I see. The poor guy is jealous. That's new. Umatras siya. Dahilan para mapilitan itong bitawan na siya. Aakyat muna ako sa room ko. Saad niya, saka iniwan ito. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Hindi na nga yata sumasahid sa lupa ang mga paa niya. Masarap isipin na totoo ang sapantahan ni Siam na nagsaselo si Clyde kaya madilim ang anyo nito na masumpungan sila. If that was the case, then it must mean she was really managing to capture his interest. Pero lahat ng tuwang na darama niya ay naglahong parang bula na pagliko niya sa pasilyo matanaw niya nag-uusap sina Clyde at Ira. Hindi lang basta nag-uusap ang mga ito, halos magdikit na mukha ng mga ito sa sobrang lapit ng mga iyon. Pakiramdam niya ay naging kasindilim ng anyo kanina ni Clyde ang mukha niya. Ngaling-ngaling siguro niya mga ito. Pero ano bang karapatan niyang gawin iyon? Just because Clyde kissed her didn't mean she had exclusive rights over him. Aatras sana siya, pero gusto naman nag-angat ang tingin ni Ira. Na makita siya nito ay ngumiti ito. Isang ngiti nagpapahiwatig ng tagumpay. She gave her a cousin a weak smile. Kinawayan pa niya ito bago siya tumalikod at umalis. Mga ka-felisidad, Para naman nagtataguan lang sina Clyde at Monique sa kanilang feeling sa isa't isa. Kailan kaya matatapos ang hide and seek? Kaya naman, abangan!